Hello po. Alam nyo, pag magbabasa ako ng mga chat sender, talagang, talagang hindi mawawala yung medical allowance. Kasi napakadami pa pala, no? Napakadami pang mga division ang hindi pa nagbibigay ng medical allowance. So, palagi natin tong binablog na matagal ng panahon, ano? Pero, ah, yung mga division office talagang hindi pa rin nagbibigay ng medical allowance. Sinabi na natin yung mga reason, probably. At kung alam naman nila kung paano ang gagawin, di ba? Kung paano ang gagawin para makapagbigay sila ng medical allowance. Pero seemingly ay hindi uma-action yung division office nyo, no? Kaya kawawa yung mga guro talaga na na hindi pa nabibigay medical allowance. Sabi nga natin, papaano kung merong magkasakit at dahil walang pambayad, pasoy yung HMO, di ba? Na umuwi. Tapos sa bahay inabot. Huwag naman sana, no? Hindi. Nag-overthink ka naman, Sir Bong. Hindi, kaya lang, posibleng mangyari kasi wala nga Yun nga lang inaasahan sana ng mga guro yung insurance ng HMO, di ba? Kaya dapat sana, kaya yung sinasabi natin, kung hindi pa nabibigay ngayon, di ba? April, 4 na buwan nang hindi naka-insured. Pwede natin sabihin ganyan. Yung mga guro sa kanilang health insurance. Dapat nga, month 1 ng fiscal year, no? January. Dapat sana ay naka-insured na yung mga guro. Paano kung may nangyari sa mga guro within 4 months, hindi binibigay? Kaya nga nagkaroon ng health insurance para ma-insured yung mga yung mga health ng mga guro at wala nang po problemahin. Di ba? Yun yung ating pinopoint. So sabi ng mga guro, Sir Bong, hindi po ba makakatulong yung ating Deputy Secretary? Siyempre naman, Deputy Secretary, makakatulong siyempre ng malaki. Siguro, ang appeal natin sa ating Deputy Secretary, namomonitor naman nila yung mga division na hindi pa nagbibigay ng medical allowance. Sana, masabihan, ma-remind yung mga division superintendents, division office na hindi pa nagbibigay ng medical allowance. Sana yung ating mahusay na Deputy Secretary, alam ko, malambot ang kanyang puso sa mga guro. Nakikiusap tayo kay Deputy Secretary Sani Angara, no? In behalf ng mga gurong wala pang medical, sana po ay magawa ng paraan yung ating ahensya na paano po ba mag-memo uli. Nakapag-memo na no? Hindi ko lang po alam kung may monitoring yung DepEd Central, no? Para sa mga gurong, para sa mga division na nakakapag-comply. Hindi natin alam kung may monitoring tool, monitoring mechanism yung ating Deputy Secretary sa mga memong inilalabas nila. Katulad nitong medical allowance, may mga hindi nag-comply Paano po ngayon yun? Mga hindi nag-comply na Division Superintendent, Division Office. Anong gagawin ng DepEd dahil hindi nag-comply yung Division Office? Di ba? Mag-explain. Pag-explainin, pwede. Ano po? Dapat mag-explain Mag-explain sa opisina ni Deputy Secretary Sani Angara kung bakit yung mga division na hindi pa nakakapagbigay hanggang ngayon ng medical allowance. Dapat may monitoring, merong monitoring yung agency natin na DepEd. Bawat compliance ng mga division office. Isa na tong medical allowance. Kasi nasa memo to May DepEd memo to. May direktiba ng ating Deputy Secretary na naibigay ng first quarter ng fiscal year. January, February, March. Paano naman yung mga nag-comply
di ba, na division office. Tapos yung iba hindi nagko-comply na. Ano yan Luzon, Visayas, Mindanao. So monitoring natin. Napakarami mga division, nilalagay nila sa alanganin. Yung araw na hindi pagbibigay ng medical allowance, nilalagay nila sa alanganin sa risk yung health insurance ng mga guro. Di ba? Paano kung na hospital? Hindi na renew yung insurance ng guro. Kasi paso, hindi binibigay ng division office yung medical allowance na pang bayad doon sa monthly amortization niya o a monthly payment ng guro para doon sa HMO. Buti na lang yun sa amin. Ay hanggang kailan ba? Hanggang November pa ata yung insurance na sa amin Kaya yung 7,000 namin nila Sir Benjo, nakatabi lang yan. Nakatabi lang muna sa division office. Paano yung iba kung ngayon ang kinuha, ngayon nag-take effect. At kailangan na nila ng pambayad, no? So, ang ating hiling, ang ating apila sa ating butihing DepEd Secretary Sani Angara, sana po magkaroon tayo ng monitoring scheme sa mga issuance ng compliance para sa mga division office, particular po itong medical allowance. Dahil sinabi niyo po, ang utos niyo po by the memo na first quarter ng fiscal year ay ibibigay yung medical allowance. Tapos na po yung March 31. Pero napakarami pang mga division ang hindi nagko-comply dito sa medical allowance. Oo, sana po. Sana po ay sa lalong madaling panahon ay masabihan yung mga division superintendent na mag-comply lang doon sa direktiba nyo ng pagbibigay ng medical allowance. At malaking bagay po yan, malaking tulong po sa mga guro, lalo ngayong krisis. Di ba? Lalo ngayong krisis. Kailangan ng guro. Lahat ng benepisyo ngayong krisis ay kailangan ng mga guro. Sana po matugunan ng ating DepEd Secretary yung medical allowance po ng ating mga guro. Ito namang clothing allowance kasi, dear teachers. Hindi naman late pa kasi in the entire April. Pwede pa naman yung compliance. Kapag lumampas na ng April, hindi na nagko-comply yung division office nyo. Ganun yun. So, yung clothing nyo ay hindi pa natin pwedeng sabihin hindi nagko-comply. Ang pwede lang natin sabihin na hindi nagko-comply, non-compliance sa inyong division dito sa medical allowance. At sana magkaroon ng action dito yung ating DepEd Secretary. Maraming salamat po.